Alexa POV. Hello Miss Alexa. Nakangiting bati sa akin ng halos lahat pagkalabas ko ng opisina ni Luther. Himala, ang bait na yata nila ngayon. Ang mga dating chismosa ay mga nakangiti na ngayon. Hi, kamusta kayo? Sagot ko din naman kaagad. Wala naman akong makapang kahit nakatiting na sama ng loob sa kabila ng mga nangyari noon. Wala eh. Ayos naman na sila at may mga pamilya din silang binubuhay kaya ayaw ko nang palakihin pa ang issue. Kapag need mo ng help namin, huwag kang mag-alinlangan na lumapit at magtanong sa amin ha. Kami ang bahala. Sabat naman ni Mary. Uy, grabe. Sip-sip yarn. Dati hate na hate mo si Miss Alexa. Tapos ngayon mukhang nagbago ng ihip ng hangin ha. Sabat naman ni Anne habang may halong pang-aasar sa boses nito. Ano ka ba Anne? Gusto mo ng away or gusto mo ng gulo? Ani Mary. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Balik na tayo sa trabaho guys. Hindi na kailangan pang ungkatin ang mga nangyari noon dahil wala na sa akin yon. Oras ng trabaho kaya naman kailangan na nating ituon ang buong pansin sa mga task na dapat nating gawin. Nakangiting bigkas ko. Pagkatapos kong sabihin yon, naupo na ako sa swivel chair at binuksan ko ng computer. Hindi pa man nagiinit ang puwet ko sa pagkakaupo nang dumating si Sapphire. Dala na nitong mga pagkain na kagaya namang in-order ko kanina. Nakangiti nitong ibinigay sa akin. Thank you. Yung isang coffee sa'yo yan, Sapphire, at ang isa naman kay Luther. Nakangiti kong wika. Wow, talaga? Naku, ang lakas ko talaga sa'yo, Miss Alexa. Bigkas nito. Pabiro ko naman tong nahampas sa balikat. Ano ka mo, Miss Alexa? Abat, kailan ka pa naging magalang sa akin ha? Natatawa kong tanong. Natawa naman ito. Siyempre naman po, magiging asawa ka na ng amo namin eh. Halatang kilig sa boses na sagot nito. Muli ako natawa. Tumigil ka na nga dyan. Siya nga pala, dalawa tayong magtutulungan sa trabaho ng isang sekretary. Kaya dito ko na rin pumesto. Nakalimutan ko na yata mga tinuro ni Miss Misty at hindi ko na malaman pang gagawin ko eh. Well, akong bahala. Ngiting-ngiti nitong sagot, kaya naman kahit papano, gumaan din ang trabaho. Naging maayos naman ang paglipas ng mga oras kahit na papano, nagampanan din namin ni Emerald ng maayos ang aming trabaho. Pero syempre, open pa rin sa pag-hire si Luther ng sekretary nito. Ayaw daw ako mahirapan kaya sige na nga. Saka nalaman ko din na hindi naman talaga pang office itong si Emerald eh. Kasama pala siya sa mga bodyguards ni Luther. Silang dalawa ni Ruby. Actually at kaya pala hindi sila umaalis sa tabi ko dahil nga gusto ni Luther na masiguradong kaligtasan ko. O diba, hindi nakakapagtaka na kahit na malayo pala ako kay Luther, may access siya sa mga nangyari sa buhay ko. Grabe, ang galing ng lalaking yun. Kahit pala minsan never ako nakawala sa galamay niya. Hindi niya man ako nalalapitan pero may mga tao rin pala itong inuutusan para bantayan ako. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sa bawat araw na nagdaan, lalong tumitibay at mas lalo kong nararamdaman ang pagmamahal sa akin ni Luther. Walang araw na hindi namin pinaparamdam sa isa't isa ang aming pagmamahal. Hanggang sa dumating ang pinakahintay naming araw, ang aming kasal. Yes. Parang kailan lang, parang isang panaginip lang ang lahat. Kay bilis lumipas na mga buwan at namalayan ko na lang na inaayusan na ako ng makeup artist. Wow, bongga! Ang ganda niyo talaga ma'am! Nakangiting bigkas ng makeup artist. Pagkatapos akong ayusan at pagkatapos kong isuot ang aking wedding gown. Kasama ko dito sa loob ng silid si Sapphire na kinuha kong maid of honor. Wala naman kasi akong ibang makuha eh kasi si Rita. Hindi ko alam kung nasan to. Biglang nag-decline sa invitation ko na siya na lang sanang kukunin kong maid of honor. Parang gusto kong magtampo. Pero nang malaman kong mabigat nitong problema, hindi na ako nag-insist pa. Ang ganda mo talaga, Alexa. Ikaw yata ang pinakamagandang bride na nakita ko. Nakangiting sabat naman ni Sapphire. Sige pa, putuin mo pa ako, Sapphire. Siya nga pala, mamaya imbis na ihagis kong bouquet, kusa ko na lang sigurong iabot sa'yo. Para sure ni ikaw na susunod na ikakasal. Iting-ngiti kong sagot dito. Naku, talaga? No na lang pala. Naalala ko wala pa pala akong boyfriend. Nakangiti nitong sagot kaya hindi ko mapigilan na mapataas ng kilay. Maganda si Sapphire. Hindi nga lang mahilig mag-ayos dahil may pagka-boyish to. Kung kumilos pero maganda to. Nasa ganun kaming kasayahang pag-uusap nang sa hindi inaasahan, may biglang dumating na bisita na hindi ko inaasahan. Actually, wala siya sa guest list dahil ayaw ni Luther na dumalo to.
Hanggang ngayon hindi pa rin kasi sila magkasundo eh. Daniel! Gulat kong sambit sa pangalan nito. Kitang-kita kong lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Samantalang mabilis naman tong nilapitan ni Sapphire para sana pigilan. Sir Daniel, hindi ka pwede dito. Ngayon ang araw ng kasal ni Alexa at baka kapag... Saglit lang. Please, kahit sandali lang. Pwede bang hayaan mo kong kausapin siya? Kahit ngayon lang please. Seryoso nitong wika. Hindi naman ako nakaimik. Pinakatitigan ko siya at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng awa sa kanya. Tungkol saan? Seryosong tanong ko. Wala eh. Nandito na lang din siya at hindi naman siguro to gagawa ng anumang mga bagay na ikakapahamak ko. Lalo na't may mga kasama ako. Ikakasal ka na pala sa kanya. Wika ni Daniel sa akin habang ramdam ko sa boses nito ang pait. Daniel, mahal ko siya. Nagmamahalan kaming dalawa ni Luther. At kung ano man ang meron tayo noon, ibaon mo na sa limot. Marami pang mga babae dyan na mas deserve mong mahalin. Seryosong sagot ko din naman sa kanya. Hindi naman to nakaimik. Ibaon mo na sa limot ang lahat-lahat. Siguro, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kaya nangyayari to. I am sorry, Daniel. Muli kong bigkas. I know. Nasa mga kamay na kita noon pero pinakawalan pa kita. Kung saan naman na-realize ko kung gaano kita kamahal. Saka naman ako nagkaroon ng conflict ang lahat-lahat. Alam mo, Alexa, gusto ko pa sanang ipaglaban ka sa kanya eh. Kaya lang, nung nakita ko na masaya ka na sa kanya, tumigil na ako. Kahit na masakit, kailangan kong tumigil at ipaubaya ka sa kanya. Maluha-luha nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng awa para dito. Ang laki ng mga kasalanan ko sa iyo, Alexa. Sobrang lakit alam kong kahit na paulit-ulit kong sisihin ang sarili ko. Hindi ka na babalik pa sa akin. Hindi na tayo pwedeng maging tayo ulit. Kagaya noon, kagaya ng dati. Muli bigkas niya. Daniel, move on. Alam mo naman siguro hindi sa lahat ng oras. Makukuha mong gusto mo, hindi ba? Marami pa dyan. Alam kong mahanap mo din ng babaeng para sa'yo na mas makakapagpasaya sa'yo ng lubusan. Muli kong bigkas. Sa mga nangyari ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pa bang magmahal. Ang alam ko lang kasi, masyado ako nasaktan nang makita kang ikakasal na sa kanya. Kung pwede nga lang na agawin kita sa kanya, ginawa ko na sana. Kaya lang no. Alexa, para sa kaligayahan mo, handa na ako magparaya. Wish you all the best and happiness in life, mahal ko. Madamdamin itong wika kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata nito. Hindi naman ako makapaniwala. Ang nakikita ko kasi sa mukha ngayon ni Daniel ay labis na pagsisisi. Thank you, Daniel. Thank you so much. Hayaan mo, ipagdarasal ko na matagpuan mo rin ang babaeng para sa'yo. Genuine ang ngiti sa labi na sagot ko sa kanya. Thank you. Pakisabi na lang kay Uncle na sorry. Hindi ako manggugulo. Wala akong masamang intentions. Sa ngayon, kailangan ko na munang magpakalayo-layo para hanapin ang sarili ko. Wish you all the best, my first love. Malungkot nitong wika at tuluyan na itong naglakad paalis. Malungkot na nasundan ko na lang to ng tingin, ramdam kong bigat ng kalooban ni Daniel. Naging masaya rin naman ang relasyon namin noon kaya lang hindi talaga kami para sa isa't isa. Unpredictable ang kapalaran at sino ba naman ang makakapagsabi na kay Luther pala ako nakatakdang ikasal. Miss Alexa, kailangan na nating pumunta ng church. Naputol ako sa pagmumuni-muni nang biglang nagsalita si Sapphire. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa labi ko sabay tango. Okay, excited na rin ako makita ang gwapo kong asawa. Sambit ko't habang alalay ako ni Sapphire, lumabas na ako ng silid. Diretso kami sa bridal car at ilang saglit lang, binabaybay na namin ang daan patungo sa simbahan. Nakikisamang panahon, kahit wala na kahit na anong ulap ang kalangitan. Hirin gaano kainit ang panahon kaya perfect talaga sa wedding naming dalawa. Ni Luther ang lahat-lahat. Alam kong ito na yon, sa wakas. Anumang sandali magiging ganap na akong Mrs. Blanco. Parang kailan lang, nasaktan, umiyak at halos mawalan ng pag-asa. Pero heto ako. Patuloy na bumabangon at ngayon ay ikakasal na sa lalaking akala ko'y katawan ko lang ang habol. Pero ngayon ay alam kong bihag ko na rin ang puso nito. Mr. Luther Montero Blanco, wait for me. Parating na ako. Ano mang sandali, sabay kami manunumpa sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Luther sa pamangkin niyang si Daniel. Nandito na siya ngayon sa simbahan at hinihintay na lang ang pagdating ng bride
para maumpisahan na ang seremonya ng kasal. Uncle, binabati kita. Sagot naman kaagad ni Daniel sa tiyuhin niya. Halata sa mga mata niyang lungkot habang sinasabi ang katagang yon. Palagi niyang naiisip na siguro kung hindi siya nagloko noon, baka silang dalawa ni Priscilla ang ikakasal ngayon eh. Nag-umpisa ang lahat sa panloloko niya kaya naiwan siyang luhaan ngayon. You know what? I know that you love her very much, pero mahal ko din siya at akong pinili niya, Daniel. Kahit na anong mangyari, magkadugo pa rin tayo. Alam kong nasasaktan ka sa mga nakikita mo ngayon pero sana tanggapin mo ng katotohanan na hindi kayo para sa isa't isa. Seryosong sagot ni Luther sa pamangkin niya. I know, Uncle, at tanggap ko ng lahat-lahat. Paalis na din ako. Lalayo na muna ako dahil gusto kong makalimot. Pero bago ako aalis, gusto ko sabihin sa'yo na binabati kita, Uncle. Binabati ko kayong dalawa ni Priscilla, Alexa. Pero may gusto lang akong ipakiusap sa'yo. Ikaw ang pinili niya kaya sana mahalin mo siya ng buong puso. Seryosong wika ni Daniel. Daniel, aware ako sa mga pagkakamali kong nagawa ko noon at bumabawi na ako sa kanya ngayon. Regarding sa pakiusap mo, kahit na hindi mo sabihin yan, alam ng puso ko kung anong gagawin ko. Wala akong ibang hangad kung hindi ang maging masaya si Priscilla sa piling ko. Hindi ko nahayaan pa na muli siyang umiyak. Ibibigay kong pag-aalaga na deserve para sa kanya. Seryosong sagot naman ni Luther sa pamangkin niya. Thank you, Uncle. Thank you so much. Yun lang naman eh. Sa sinabi mo ngayon, magaan ang loob ko na umalis. At least, panatag ng kalooban ko at alam ko magiging masaya na siya sa piling mo. Seryosong sambit ni Daniel. Isang ngiti naman ang kaagad na gumuhit sa labi ni Luther bago nito tinapik ang balikat ni Daniel. Makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo. Magtiwala ka lang. Kung gusto mong magbakasyon na muna, you can go. Ako na munang bahala sa lahat-lahat. Pero kung ready ka nang bumalik, huwag kang magatubili na lumapit sa akin. Marami pa tayong pag-uusapan, Daniel. Seryosong sagot ko. I know, and thank you, Uncle. Again, congratulations sa inyong dalawa ni Alexa. Hindi ko nahintayin na mag-umpisa at matapos ang kasal nyo. Baka kasi malita ko sa flight ko eh. Sagot naman kagad ni Daniel. I understand. Kung saan ka man pupunta. Mag-ingat ka, Daniel. Huwag mo ding kalimutan na may pamilya na naghihintay sa iyo na muling pagbabalik. Seryosong sagot naman ni Luther sa pamangkin niya. Thank you, Uncle. Sagot naman kaagad ni Daniel at tumagbang na ito paalis. Samantalang hindi naman maiwasan ni Luther ang makaramdam ng lungkot habang sinusundan niya ng tingin ng kanyang pamangkin. Napakatapang nito para tanggapin ang kabiguan sa pag-ibig. Hindi niya akalain na kaya nitong humarap sa kanya ngayon na para magpaalam. Sa ngayon wala rin naman siyang ibang hangad kundi ang maging masaya ito sa hinaharap. Alam niya sa sarili niya na makakahanap din si Daniel ng babaeng mamahalin, ng babaeng makakasama nito sa buhay. Hindi man siya ngayon pero baka sa mga susunod na buwan or taon. Sana nga, sana lang talaga. Samantalang si Daniel naman ay diretso ng airport, wala naman siyang balak na lumabas ng bansa. Nitong mga nagdaang taon, naging masinop siya sa pera. Nakaipon siya at nakabili ng malaking lupain sa Visayas. Doon siya pupunta ngayon. Doon na muna siya mamamalagi. Ayaw niya na sa magulong syudad. Mas gusto niya na lang ng tahimik na buhay. Taxi itong sinakyan niya patungo sa airport. Lahat ng collections niyang mga sasakyan ay binenta niya na. Ginawang pera para makapag-umpisa siya ulit sa probinsya. Ekta-ektaryang lupain ang nabili niya doon. May mga iba't ibang mga produkto na rin naman. Kaya alam niyang kahit na daw na siya mamamalagi, kikita pa rin siya ng pera. Mabubuhay pa rin naman siya ng maalwan. Isa pa, patapos na rin ang bahay na pinapatayo niya doon. Habang nasa loob ng taxi si Daniel, wala sa sariling nailibot niyang paningin sa buong paligid. Hindi niya pa nga maiwasang mapakunot ang noon nang mapansin niyang isang pamilyar na bulto. Hindi siya maaring magkamali. Kahit na madungis ang nasabing babae, alam niya si Elvira yon. Yes, si Elvira nga. Anong ginagawa ng babaeng to dito sa gilid ng kalsada? Ang huli niyang naging balita kay Elvira ay nasa isang mental institution to. Pero bakit nakikita niya ito ngayon sa gilid ng bangketa? Nakaupo habang nangihingi ito ng limos at sobrang dungis. Manong, pakatabi na nga muna ng taxi. May gusto lang akong kausapin. Seryosong utos niya sa driver. Tumalima naman kagad to tuminto rin ito sa gilid ng bangketa. Malapit sa kinaroroonan ni Elvira. Pakihintay lang po sandali, Manong. Huwag po kayo mag-alala. Dadagdagan ko pong bayad sa inyo mamaya. Wika niya pa sa driver. Areglado, boss. Saad naman ng driver kaya pagkalabas niya ng taxi,
Kaagad din naman niyang nilapitan si Elvira. Mula sa kanyang backpack, kumuha siya ng ilang pirasong tiglilibuhin at nilagay yun sa basong hawak ni Elvira, kung saan nilalagay ang mga barya-baryang limos. Salamat po. Hindi naman na ituloy ni Elvira ang sasabihin niya dahil sa pagangat ng kanyang tingin. Sumalubong sa paningin niyang gwapong mukha ni Daniel. Pagkagulat ang kaagad na rumihistro sa mga mata nito. Daniel, mahina nitong sambit. Ano nangyari sa'yo? Paano ka umantong sa ganitong bagay? Seryosong tanong naman ni Daniel dito. Naluha naman si Elvira. Patawad Daniel. Umiyak nitong sambit. Elvira, hindi ka sa akin nagkasala para humingi ka ng tawad. Life is so hard at sana natuto ka na rin ng lesson kagaya ko. Ayusin mong buhay mo. Dahil hindi pa huli ang lahat. Seryosong sagot naman ni Daniel sa dalaga. Paano? Paano ko ayusin ang isang bagay na sira na Daniel? Kinarma ako sa mga kasalanan na nagawa ko noon. Hindi ko na alam kung paano mag-uumpisa. Umiyak nitong sambit. Kaya mo yan, matapang ka hindi ba? Kayang-kaya mo yan Elvira at walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo lang. Seryosong sagot naman ni Daniel sa dalaga. Itago mo ng pera na yan at sana gamitin mo sa tamang paraan. Pahabol niya pang bigkas bago siya naglakad pabalik sa taxi. Narinig niya pang pagtawag ni Elvira sa kanya pero hindi niya napinansin pa. Pumasok sa loob ng taxi at kaagad naman ding umarangkada paalis. Bago siya nakalayo, nilingon niya pa si Elvira at nang mapansin niyang umiiyak pa rin ito, hindi na mapigilan pa ni Daniel ang mapailing. Kung noon sobra ng taas ng tingin nila sa mga sarili nila, iba na ngayon. Mga talunan sila, mga luhaan, talaga nga palang walang magandang maidudulot kapag mapaglamang ka sa kapwa. Isang malaking lesson sa buhay nila. Pagdating ng airport, diretsong check-in na si Daniel. Ilang saglit lang, lula na siya ng eroplano pa Visayas. Halos 2 oras lang naman at nakarating din kaagad siya at paglabas niya ng airport, nakita niya din naman kaagad ang kanyang sundo. Ang taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang lupain, si Mang Boy. Senyorito, maligayang pagbabalik po. Nakangiting sa lubong nito sa kanya. Isang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ni Daniel bago tinanguan si Mang Boy. Salamat po Mang Boy. Bigkas niya. Samantalang sa Manila naman ay kakatapos lang ng seremonya ng kasal nila Luther at Priscilla Alexa. Hindi magkamayo ang mga dumalo sa pagbati sa bagong mag-asawa. Lahat ay nakikiisa sa kakatapos lang na pag-iisang dibdib ng bagong mag-asawa. Salamat po. Marami pong salamat sa inyo. Halos magkapanabay nilang sagot kahit ang ina ni Luther na si Mrs. Carmina Blanco ay masayang masaya din. Sa wakas na itama na din ang pagkakamali ng nakaraan, may naging ambag siya kung bakit naging magulo ang relasyon ng anak niya at ni Alexa. At kung hindi sigurong dalawang nagkatuluyan, baka habang buhay niya yung pagsisisihan. Iho, congratulations sa inyong dalawa. Nakangiting wika ni Carmina, pero ang mga mata niya ay nakatutok sa bride. Hindi na siya nagtataka pa kung bakit patay na patay ang anak niya sa dalaga. Ang ganda kasi talaga at sure siya na magaganda rin ang magiging apo niya. Tama, tapos ng kasal at sa ngayon, kailangan niya sigurong i-push na mag-anak ng bagong mag-asawa. Excited na rin kasi siya na mag-alaga ng mga apo eh. Maraming salamat po madam, nakangiting sagot naman ni Alexa sa kanyang biyanan. Kaya lang ang ngiti niyang yun ay bigla na lang naglaho nang mapansin niyang seryosong pagtitig nito sa kanya, na para bang may mali siyang nasabi. Here we go again, balik na naman ba sa dati? Hindi maistinig na bigkas ni Alexa. Pero hindi rin niya mapigilan na mapangiti nang marinig niya ang katagang binigkas ni Carmina. Madam! God! Hindi ba pwedeng mommy na lang Alexa? Ina ko ni Luther at akong biyanan mo. Ha? Sorry po. Opo, mommy. Nakangiting kaagad na bigkas ni Alexa. That's my daughter-in-law. Siya nga pala. Ano pang hinihintay natin? Diretso na tayo sa second part ng kasal ninyo. Gutom na yata mga bisita at kainan na. Pakwela pa na wika ni Carmina. Kaya naman hindi na mapigilan pang matawa ni Luther at Priscilla Alexa. Parehong hindi nila akalain na marunong din palang magpakwela ang socialite na si Carmina. Ang akala kasi talaga ni Alexa ay mataray to eh. Pero sa nakikita niyang ngiti sa labi nito ngayon, alam niya sa pagkakataon na ito, magkakasundo na silang magbiyanan.